Mga kababayan, ngayong araw po ng Miyerkules, July 23, 2025, meron pa rin po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay po ng ating panahon. Naging isang ganap na nga po na bagyong Dante, etong high chance na LPA na minomonitor natin kahapon. Patuloy din natin minomonitor pa ang dalawang LPA. Yung isa malapit po sa extreme northern Luzon at yung isa naman na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So titignan po natin yung mga senaryo lalo na dito kay Bagyong Dante kung mas palalakasin pa nito ang hanging habagat. Well, kung bago ka lang, please huwag mo na kakalimutan na mag-like and subscribe and then pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po mga kaibigan. Unahin na muna natin at alamin natin yung pinaka-location po nito nga pong si Dante o Bagyong Dante mga kaibigan. Bali pang-apat na bagyo na po ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong 2025. Upon checking po mga kaibigan, pinaka-latest na location po niya ay meron pong layo na 1,005 kilometers east of extreme northern Luzon. Nasa 55 kilometers per hour ang lakas ng kanyang hangin. Isang ganap pa rin po na tropical depression. Pa-north-northwest po ang kilos sa bilis na 20 kilometers per hour. Within the next 24 hours naman mga kaibigan, tatahakin naman niya ang lokasyon po na may layong 990 kilometers east of extreme northern Luzon pa rin po. At naging isang ganap na tropical storm siya na may lakas ng hangin na 65 kilometers per hour. Within the next 36 hours naman ay meron siyang lokasyon na 800 kilometers east of northeast of extreme northern Luzon. Isang ganap pa rin na tropical storm, may lakas ng 65 kilometers per hour. Mga kaibigan, kung titignan niyo po sa kanyang pinaka tinatawag natin na area of probability, ay napakalayo po nito or napakaliit yung chance nito na maglandfall po sa ating Philippine landmass. Yung pinaka direction po niya mga kaibigan papalayo, pero nasa loob pa rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility. So ang chance at senaryo na pwedeng maidulot nitong si Bagyong Dante ay palakasin lamang po ang hanging habagat or southwest monsoon. So kung titignan nyo, may isang senaryo pa. Kung nakikita nyo mga kaibigan, ito pong isang low pressure area na nasa medium chance na maging isang ganap na bagyo, or within the next 24 hours may chance ang maging bagyo, ay nandito sa may bandang extreme northern Luzon natin mga kaibigan. At kung titignan po ninyo, yung LPA po na yan mga kaibigan ay posible pong hatakin. Ito nga pong si Bagyong Dante, o yung sinasabi natin posibleng magsanib yung dalawang yan. Itong LPA na yan at si Bagyong Dante. So mas maganda yung ganun mangyari, sabay silang lumayo ng ating Philippine Area of Responsibility. Isang senaryo din dito sa LPA na ito mga kaibigan ay tatahakin ito ang extreme northern Luzon hanggang makalabas po ng ating Philippine Area of Responsibility at tumungo sa may bansang Taiwan. Doon po siya magiging isang ganap na bagyo kapag nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung isang low pressure area naman mga kaibigan na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility mga kaibigan, sa ngayon, ito po ay walang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Masyado itong malayo. Meron itong lokasyon na 2,850 kilometers east of Eastern Visayas. Pero yung chance na maging isang bagyo ito nasa medium chance. So patuloy po nating i-monitor yan mga kaibigan. So ngayon nung nagpapaulan po sa malaking bahagi ng ating bansa mga kaibigan ay hindi po ito si Bagyong Dante, Hindi rin po ang LPA. Bagamat ang LPA nakakaapekto lalo na itong nasa bandang hilaga natin, most of the time talaga southwest monsoon ang nagpapaulan. So alamin po natin yung tinatawag natin ngayon na forecast weather condition. Mga lugar po ito mga kaibigan na apektado nga po nito nga po tinatawag natin na habagat or southwest monsoon. So tignan natin mga kaibigan. Ngayon, ang tinatawag natin na forecast weather condition sa area po ng Metro Manila, Bataan, Zambales, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, kasama na po dyan ng Bulacan. Ang weather condition po dyan, monsoon rains. Ibig sabihin nito yung malalakas na tuloy-tuloy na pag-uulan na minsan umaabot pa po yan hanggang sa gabi. Ngayong araw po yan dahil sa southwest monsoon. So impact pa rin ito, posibleng pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Ang ilang bahagi naman po ng Ilocos Region, Nueva Ecija,
Quezon, Dares po ng Mimaropa, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Ang lagay po ng panahon dyan or weather condition, occasional rains or yung halos buong maghapon po na pag-uulan, no? Dahil pa rin po yan sa banta ng southwest monsoon or hanging habagat, no? Posibleng impact pa rin pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Ang ilang bahagi naman ng ating bansa na hindi ko nabanggit mga kaibigan ay patuloy din po makakaranas ng maulap na kalangitan dahil nga po sa southwest monsoon or habagat. So mga kaibigan, alamin din natin yung mga lugar po na apektado o dami ng ulan na posibleng maranasan po, no? Sa bawat lugar po na apektado nito nga po tinatawag natin na southwest monsoon. Usually yan talaga mga kaibigan ng kalaban natin ngayon, hindi po ang bagyo. Ang bagyo talaga na nabubuo, pinapalakas lamang yung habagat. Mas matindi ang epekto ng habagat kasi talagang baha halos ang buong Metro Manila dahil sa patuloy at malawakang pag-uulan. So ngayong araw mga kaibigan ng Miyerkules, July 23, inaasahan po, no, ang 200 mm sa dami ng ulan sa Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Pag 200 mm sa dami ng ulan, nasa red warning na ito mga kaibigan. So, posible pa rin magbago yan. Posibleng ibaba sa orange, yellow warning kung hihina po ang ulan. At inaasahan naman ang 100 to 200 mm sa dami ng ulan sa Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Laguna at Rizal. 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Abra, Nueva Ecija, Quezon, Oriental Mindoro, Palawan, Marinduque, Romblon, Masbate, Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Inaasahan din, no, by tomorrow, no, afternoon hanggang sa July 24 mga kaibigan, ina-expect din ng 200 mm sa dami ng pag-uulan sa Pangasinan, Zambales at Bataan. 100 to 200 mm din sa dami ng ulan sa La Union, Benguet, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna at Occidental Mindoro. By Thursday ito mga kaibigan, Huwebes po ito ng afternoon, no? Mas maganda na alam natin at nakakapaghanda po tayo. Ganun din, meron tayong 50 to 100 mm sa dami ng ulan ba rin, no? Sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Ifugao, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Quezon, Oriental Mindoro, Palawan, Marinduque, Romblon, Albay, Camarines Sur, Catanduanes at Antique. At inaasahan na pagdating naman po ng Friday afternoon, July 25, 100 to 200 mm sa dami ng ulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Meron din tayong 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Apayao, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan at Antique. So nakita nyo naman mga kaibigan, halos buong linggo na ito mga kaibigan hanggang sa Friday ay tuloy-tuloy po ang mga pag-uulan na ating mararanasan dahil po yan sa habagat. So yung bagyong Dante mga kaibigan, hindi ko naman sinasabi na hindi natin paghandaan o wag natin katakutan yung bagyong Dante kahit po yung kanyang area of probability ay papalayo, no? O yung nakatutok na naaro sa kanya, yung parang apa na yan mga kaibigan ay papalayo ng ating Philippine Area of Responsibility. Wala siyang direktang epekto na magla-landing po, no, or magla-landfall sa ating Philippine landmass. Mga kaibigan, na-expect din na ito nga pong si Bagyong Dante ang magiging huling bagyo ngayong July, no? And ina-expect pagdating po ng Agosto, 2 hanggang 4 na bagyo ang posible nga pong mabuo sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. So maging handa po tayo sa mga posibilidad po na po pwedeng mangyari. Sinasabi ko mga kaibigan sa inyo, nakita na natin yan. So tinatawag natin na Tropical Cyclone Threat Potential. Simula tayo dyan sa July 21 hanggang July 27. Kita nyo naman, no? Meron tayong sama ng panahon dyan na namomonitor. At yun na nga po yun, no? Dadatingan na, nagsisipasukan nila sila. Pagdating naman natin sa week to mga kaibigan, simula July 28 hanggang August 3, dalawang sama din ng panahon ng ating nakikita o sabihin na nating LPA ito. At nasa medium chance na maging isang ganap na bagyo yung isa dyan. So mga kaibigan, sunod-sunod man po ang mga banta ng bagyo, ang mga low pressure area na nabubuo po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility
maging handa pa rin tayo sa mga posibilidad po na pwedeng mangyayari. Lalo na ang habagat ngayon, mas lumalakas ito mga kaibigan. Nagkakaroon po kasi siya ng interaction sa mga bagyo o low pressure area na nabubuo po no, sa loob ng ating par. Pero huwag kayong mag-alala dahil may kinukonsider tayo sa habagat. Yung tinatawag po natin na monsoon break or pansamantalang paghina po pagkawala ng habagat. So nangyayari lamang yung ganong senaryo kapag ito pong mga bagyo no, or low pressure area ay nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Lalo na kapag walang bagyo mga kaibigan, safe na safe po tayo mga kaibigan ko sa paglakas po ng habagat. Actually, papahina na nga po sana ito nga pong southwest monsoon or hanging habagat. Pero ang nangyari, meron na naman tayong bagyong Dante, yung extension ng kanyang hangin at yung lakas ng habagat, posible po magkaroon ng interaction dyan o parang sabihin na rin natin na Fujiwara effect. Yun nga lang, etong isa ay habagat tapos yung isa naman ay bagyo. Mga kaibigan, narito po mga paalala ko kapag may malalakas po na bagyo, no? Bagong bagyo mga kaibigan, yung Dante. Suriin po natin ang ating mga emergency kit. Siguraduhin pong kompleto ang mahalagang gamit tulad po ng pagkain, tubig, first aid kit at flashlight, no? I-secure po natin ating mga gamit sa labas ng bahay tulad po ng mga halaman, furniture at iba pang mga bagay na maaaring maging sanhi po ng pinsala. Siguraduhin pong merong plano para sa evacuation at alam ang mga evacuation route, no? Yung mga lugar na yan mga kaibigan, lalo na yung mga nakatira po sa mababang lugar, yung mga mabibilis bahain at yung mga nakatira sa mga malapit sa mga ilog, sa mga paanan ng bundok. So makipag-ugnayan po tayo sa ating LGU. So may mga hakbang tayo na dapat gawin pag may bagyo mga kaibigan. Manatili po tayo sa loob ng ating bahay at iwasan ng paglabas maliban na lamang kung may kinakailangan na talagang sobrang importanteng bagay na pupuntahan, no? Lalo na pagbibili po ng pagkain. Siguraduhin din po meron tayong sapat na pagkain, tubig para sa ilang araw na tatagal mga kaibigan, no? Sabihin natin 2 hanggang 4 na araw para hindi tayo nabili ng bili sa tindahan. I-monitor din po natin ng balita, no? Sa lagay ng ating panahon. So lagi po ako nag-update everyday po at maraming salamat po sa tumatangkilik at nakikinig po ng ating update. Iwasan din po paggamit ng mga electrical appliances. Siguraduhin po meron ng backup power source, no? Yung mga power bank. Tulad po ng flashlight din kasama yan, battery, powered radio, importante po yan. Pagkatapos naman ng bagyo, siguraduhin natin ligtas ang lahat, no? Umiwas tayo sa mga bagay po na debris, yung mga yero, mga natumbang puno. So mas maganda mga kaibigan na alam natin ang gagawin po natin sa mga ganitong klase ng bagay, lalo na kapag may mga banta po tayo ng malalakas nga po na mga bagyo. So ipapaalala ko din, bagyong Dante, ang nakikita at ang mamonitor sa kanya, magiging isang ganap lamang siya na tropical storm mga kaibigan. Yun na yung pinakamalakas niya, ayon na rin sa pagkatala ng Pag-asa. Then after nun, magiging isang tropical depression at low pressure area hanggang makalabas na ng par. So salamat sa Diyos dahil nga po itong si bagyong Dante, no? Hindi man direktang tatama sa ating kalupaan, kahit papaano naman inilihis ito ng Diyos, no, para hindi tayo mapinsala ng husto. Ipanalangin natin ho na humina ang habagat sa kanyang epekto dahil maraming bahagi o marami tayong mga kababayan na lubog po sa baha hanggang ngayon. So ngayon yan muna ang pinaka-latest na weather update natin sa lagay ng ating panahon. May kiusap po muli ako ng isang like and subscribe sa ating channel. Maraming salamat, magandang araw po.